Ating alamin ang iba't ibang hiwaga sa likod ng ating mga gabay at kung paano ito makakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ang Hula at Hiwaga tuwing Martes alas 5 hanggang alas 6 ng gabi dito lang sa Hero TV Philippines. Namaste! Martes na naman po. Ano naman ang inihahandog ng enerhiya ngayong araw na ito? According to this card, have confidence during this time of a great joy, renewal, and connection to Spirit. Ating pag-usapan mamaya ito sa pagbabalik ng Hula at Hiwaga ng inyong Psychic Tito Boy. Dito lang yan sa Euro TV Philippines. Bago natin na tuloy-tuloy na ipakilala o bago natin na simulan ang episode na ito, panoorin niyo muna ang madalas kong hinihingi at nilalambing sa inyo. Mag-thumbs up, mag-like, mag-heart, mag-send message kung interesado kayo makipagkwentuhan. At share to your friends. The icon badge ay may pagkakataon mapadalhan ng lucky gifts galing kay Psychic Tito Boy. Share na natin ang Hula at Hiwaga. Dito lang yan sa Euro TV Philippines. Yon! Ang ganda ng episode natin ngayon dahil ramdam na ramdam ko na napapalapit na ang Semana Santa. Pero bago yan, ipapakilala ko muna ang aking nag-iisang co-host. Ngayong araw na ito, palagi na naman natin siya kasama. At ang ating walang ibang best friend na si Tropa. Yes, magandang hapon po, Tito Boy. Tropa, alam ko na nandito na ang mga ating guest. Dahil alam ko mamaya sa usapan natin, marami na naman matututunan ng ating mga viewers. Yes. Tingnan natin kung sino na ang present. Yes. Tingnan mo na nga sa iyong kung sino na mga nandyan. So ayan, si Miss S. Fernan, follow po. Yan. Madalas nating sinasabi sa ating hinihinging lambing ay ang inyong icon o tinatawag natin yung Sherbad icon. Yes. Kaya pakipindot lang po yung arrow doon sa may message box para makita namin na meron kayong nakapollow na. Tropa, ayon dito sa ating card, ang sabi niya dito ay have confidence during this time of great joy, renewal, and connection to Spirit. Tropa, di ba, this is the end of, ano ba yung tinatawag nating retrograde ngayon? Yung nag-end is Mercury retrograde. Kasi, kumbaga, yung mga retrograde na yan, sila yung mga chance na may mga nagbabalik, may mga taong talagang gustong kumausap sa'yo. Tsaka minsan, nagkakaroon din yan ng miscommunication. Dahil yung mga ganyang mga bagay is hindi natin sigurado talaga na yun ang intention nila. Kaya minsan, mag-iingat din tayo sa mga kumakausap at saka minsan bumabalik na tao dahil hindi natin sigurado kung yun talaga ang kanilang intensyon. Yun, kasi ang natawag nating Mercury
or tinatawag natin na Mercury retrograde kasi ang planetang Mercury is communication. Yes, tama po. Alam mo na ba kung ano ang kapalit ng Mercury retrograde? Ang sinasabi natin ngayon is yung halos kasabay ng Mercury is Venus retrograde. So ito naman ng Venus. Ang Venus is for beauty and love. Alam ko malakas ang hatak ngayon ng tinatawag nating pag-ibig. Saktong-sakto pumasok ang Semana Santa na ang palaging sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, beloved, magmahal at palawakin ang pag-ibig sa mundo. At ramdam ko na rin po, napapalapit na rin ang tinatawag nating mga pagpunta ng mga tao gamit ang salitang pabasa o pilgrimage. Yes, tama po. Yung sa Semana Santa, ang madalas na ginagawa ay ang pagpunta sa mga simbahan. Yes. Ikaw ba, tropa, ano ang magiging kampanin mo ngayong linggo na ito? Dahil next week, Monday, Lunes Santo na. Opo. Ngayon, ang gagawin namin sa ngayong Semana Santa, pupunta kami sa Siargao at kami magninilay-nilay doon dahil ibang aspeto naman yon, tsaka ibang karanasan. Dahil doon, medyo solemn pa, tsaka medyo hindi pa masyadong commercialized. Kaya pag nagnilay-nilay ka, talagang mababago ka talaga dun sa lugar na yun. Ayun. Ang inyong lingkod naman po ay mag-spend ng tinatawag natin na pamanata o panata sa Holy Mount Banahaw. Nandoon na po ako sa pagdating ng Palaspas at ang kapatiran kay Kristong Buhay Missionary Movement sa pamumuno ng ating mahal na founder na si Brother Joel Apilenya ay kami ay aakyat sa tinatawag na tatlong krus na ang paniniwala nila ito ay Santo Calvario at doon kami magbubukas ng panata. Yes. And then pagdating ng Lunes Santo, dire-diretso ang mga panalangin, pagninilay-nilay, paghuhugas ng kasalanan. Pero bago yan, tropa, Yes, batiin muna natin yung mga nandito. Meron ka na bang na gusto makipagkwentuhan? Sige lang po, mag-message lang po kayo dahil ang ating guest ngayon ay sobrang matututunan nyo ang mga bagay-bagay, spiritual at material. Tsaka wag niyo pong kalimutan na laging magkaroon ng share badge para baka kayo mapili sa mga nanalo ng ating mga spiritual tools na handog ng hula at hiwaga. Yung spiritual tools na yan ay isang gamit na panglaban sa mga dark forces or sa mga tinatawag natin negative entities. Makakatulong ito lalong-lalo na kung ito ay pinapahalagan, dinadasalan at pinakakain ng mga bagay na pang-spiritual katulad ng dasal na nauukol dito. Mamaya pag-uusapan natin yan with our guest. Yes. Pero ito si Arvin Capasillo, sabi niya, good afternoon po, Tito Boy. Tito Boy, si Tanya Mendoza watching this very informative show about spiritual knowledge. Wow. Thank you so much sa Mama Tanya sa walang sawang panonood mo. Si Mama Tanya ay isa sa mga gumagawa ng aking mga outfit pagka may mga special occasion tayo, lalo na dito sa Hula at Hiwaga. Ngayon, alam ko na yung araw kay Neil Aldrin Flora sa Canada ay alam ko gabi pa sa kanya, gabi ngayon. Yes, gabi pa po. Kaya good morning Tito Boy sabi niya. O umaga. Kaya yes. thank you for your support Neil Aldrin Flora. Yes. Ano tropa, ibigay na ba natin ang ating topic for today? Yes, pwede na natin ibigay yan at ipakita na natin ang ating topic for today. Transformation and unity. Imagine walking into a flower shop, each bloom distinct yet contributing to an overall inseparable fragrance. That's the essence of this new age. We're breaking free from centuries of outdated doctrines and corrupt structures. Say goodbye to destructive indoctrinations about God, education, medicine, and love. These crises we face, they're not the end but the beginning of a brighter day. In this age of Aquarius, our differences mix together, blending like the diverse flowers in that shop. Each one of us remains unique, our individual worth shining from within. Our development, our evolution, our contributions to society, these are what truly matter now. We're integrating with the universe, connecting with the great cosmic spirit. It's about inner growth and finding harmony within ourselves and with the cosmos.
just like how meditation and the Kundalini energy can transform us, as highlighted in Sahaja yoga practices. Remember, this isn't an apocalyptic end, it's humanity awakening from a long-held dream. We're moving towards a unified existence where every individual's uniqueness is cherished and yet part of a grand, harmonious whole. So embrace this journey. Focus on your inner worth and your connection with the universe. Together, we're stepping into a new beginning, a new way of life. The age of Aquarius is here, and it's time to thrive. Thanks for watching. Yun, ang topic natin ngayon ay Age of Yes, Aquarius. Tito Boy. Nakakatuwa, nagkakaroon talaga ang ating mundo ng mga ganyang enerhiya. Ngayon, Yes. ano ba ang, sa madaling salita, ang pagkakaintindi mo sa Age of Aquarius? Sabi nga dito sa base sa na-research natin, age becomes unified. So, yung mga nangyayari ngayon is maraming pagbabago, tsaka yung mga tao is nabubuksan na yung mga kamalayan nila sa spiritual, at tsaka, kumbaga, nagkakaisa-isa yung mga may angking galing, di ba? Dito sinasabi nga natin na yung mga ibang tao na pumupunta sa, sabi nga sa video, is flower shop. So, may nabubuksan na bagong kaalaman, tsaka mga bagay na hindi nila nararanasan dati pa. So in other words, ang Age of Aquarius, pagbubukas ng pang-anim na pandama. Yes. Ngayon, yun ang tinatawag na sixth sense. Ngayon, tama-tama sabi dito nung card, di ba? Have confidence during this time of a great joy. So ibig sabihin, itong year of Aquarius na ito, Yes. wag natin damahin ang mga dark shadow, kundi damahin natin ang confidence na time of a great joy and renewal and connection to spirit. Ibig sabihin, ang 2025 talaga, meron tayong connection sa spirit. Kaya madalas tayong gumagamit ng mga oracle card. Ngayon, ang gagamitin nating oracle card, tropa, ay ang Fortune Oracle Card. Yes. Itutugma natin ito sa zodiac sign. Kasi alam ko marami nag-aabang yan, tropa eh. Tama, Tito Boy. Alam marami. ko, marami ang nananabik na itong week na to, ano ang good fortune o good energy na nanggagaling sa ating palaging sinasabi sa kanila na ang horoscope, astrology, numerology, gabay lamang po ito. Bagkos ito ay nakakatulong sa pag-enhance sa energy nyo sa pag-alis ng mga bagay na negatibo. Katulad yan, simulan natin sa anong zodiac sign ang uunahin natin. Ang unang zodiac sign natin ay mula sa Aries. Ang Aries po kasi, sila ang head. Sa astrology, sila yung number 1. Kaya pagdating sa mga Aries, ito yung mga tipo ng tao na talagang ang lakas ng leadership nila, ang lakas ng kanilang mga paniniwala, lalong-lalo na pag sila ay nagsisimulang tumukla sa spiritual. Ito ang iyong tinatawag na nating good fortune card. Ay, ayun. Ito ang sinasabi niya dito ay there are spiritual messages and great wisdom for wisdom to be found during this period of transition. Tingnan mo, tugman-tugma sa Aries. Dahil ang Aries ay number 1 sa sign. Sign, yes. Tapos, ang karamihang ugali nila, madalas silang mag-init ang ulo. Madali silang mapikon. Kaya sabi dito, this period of transition. Kaya kayo mga Aries, pag magnilay-nilay kayo ngayong mahal na araw, kailangan yung mabago na ang transition nyo. Dahil alam ko, itong mga Aries ay nagkakaroon na ngayon ng pagtawag ng awakening nila. Yes. Okay, ang susunod ay, Ang next zodiac sign natin ay para sa mga Taurus. sa inyo Taurus, ito naman sinasabi, hard times are over. Look forward to an abundance of happiness, enthusiasm, and positivity. Sa inyong mga Taurus, ramdam na ramdam ko ngayong buwan ng April. Kasi sila ang may hawak ng, ng buwan na ito. Aries, Taurus. Sa inyong mga Taurus, alam kong madali sa inyo ang abundance, madali sa inyo ang biyaya. Pero kailangan yung tingnan kung ito ba ay positive at magagamit ninyo sa inyong paligid. Katulad ng pagbe-merit, kayong mga Taurus kasi pag talagang nagbigay kayo buong buo, sa puso nyong inilalabas yan. Alisin nyo lang yung sama ng loob nyo minsan kasi ang mga Taurus kasi, tropa, pag sumama ang loob nyo sa'yo, ang hirap niyan ma-recover.
Number one din na kailangan nyo pag-aralan, tanggalin nyo yung tigas ng ulo nyo. Karamihan sa Taurus kasi, pag pinilit eh. Kaya ito ang sinasabi sa inyo, gawin nyo itong inuutos o minimensahe ng ating card na hard times are over. So ibig sabihin, bubukas na ang pintuan sa inyo, then look forward to an abundance. Abundance na ang hilahin nyo ngayong mahal na araw at magnilay kayo dahil inaantay lang kayo ng ating Panginoon sa magandang enerhiyang ibibigay sa inyo. Okay, next. Ang next horoscope natin ay para sa mga Gemini. Ito naman po sa mga Gemini. Ang mga Gemini kasi twin twin sign yan dalawang tao yan. Ngayon ito ang card para sa iyo. Ayan. Ito ay Moon. Pay attention to your intuition at this time and move ahead confidentially. Karamihan sa Gemini kasi may pagkakataon kayo ngayon na ibukas ang inyong mga intuition. Gamitin nyo ang kutob ninyo, makakatulong ito na ma-release yung mga problema, ma-release yung mga downside. Kaya sa inyong Gemini Moon, kaya maganda ngayong full moon, kayo ay mag-moon bath. Yes, Alam mo ba yung tropa kung paano mag-moon bath? Hindi pa ganong maano, Tito Boy. Ang pag-moon bath kasi yung i-release mo yung negative para kang nagpapaaraw. Kaya lang yon ay moon. So ang moon kasi more on emotion. Kaya ang mga Gemini, malakas din ang emotion nila ngayong taon na ito. Yes, totoo po yan, Tito Boy. Okay, susunod ay Ang next zodiac sign natin ay para sa mga Cancer. sa inyo, Cancer, ito ang sinasabi ng fortune card. Ito. Harness the loyal and teka muna. And protective aura of the lion and charge ahead magnificently. So, ibig sabihin, yung loyalty ninyo, ngayon mararamdaman nyo yung mga nasa paligid nyo. Na yung loyalty ninyo bilang sign of lion. Dahil tama-tama, Leo din ba ang sinasabi ng zodiac sign natin? No, saktong Leo din, no? Nag-ayon din dito sa card na ating nakuha para sa inyo. Ngayon, sabi dito, yung pagiging aura of lion and in charge ahead, gamitin nyo maging protector kayo. Yun ang sinasabi para sa inyo. Kung may mga pinagdadaanan kayong hardship, gamitin nyo ang aura ninyo na ma-protect kayo ng ating Panginoon para yung mga dark shadow mawala na rin. Ano ang susunod natin? Yes, ang susunod natin ay para sa mga Leo. Leo? Yes. Kanina Gemini. Kanina, Tito Boy, Cancer. Cancer. Okay. Kaya halos, magkadikit naman din ng Cancer and Leo. Okay. Ito naman sinasabi ng fortune card sa iyo, Leo. Transformation. Reach out for the power and strength to make changes. Enrich your life and become the person you want to be. Ngayon, ibig sabihin, may mga changes kayo ngayon na Leo na alam kong ramdam nyo na sa panahon na ito. Ngayon, sa transformation ng ating tinatawag na Aquarius, Age of Aquarius, then Venus retrograde. Kaya mararamdaman ninyo, mga Leo, na marami rin nagmamahal sa inyo. Alisin nyo yung tampo sa paligid nyo, ilagay nyo sa isip ninyo na lahat na nagmamahal sa inyo ay nakapaligid lang. Yes. Kaya ayun, bago natin ipakilala natin ang ating special guest, kailangan natin kalahatiin muna dahil gusto ko makakwentuhan ng ating special guest dito sa enerhiya ng susunod na astrology sign. Kaya tutok lang kayo. Ang susunod ay? Ang susunod na zodiac sign ay para sa mga Virgo. Okay, ang mga Virgo na sobrang mabango, sobrang maganda, sobrang mapagmahal. At kung nagmahal ay may pagkamarites lang ng konti ang Virgo, pero normal na sa kanila yon. Okay, ito ang card ninyo. Ay, bumaliktad. Ay, hindi, tama. Flowers. Ngayong Semana Santa, tamang-tama ang flowers na magbubukas ang liwanag sa inyo gamit ang liwanag ng bulaklak. Ngayon, sabi dito, Wow. Be generous. Success and emotional fulfillment are yours. I-claim nyo na. Yung makiklaim nyo na yung
success ninyo sa inyong mga Virgo. Kasi tamang-tama, love. Yes. Kasi ang Virgo kasi more on love yan eh. Kaya beauty and love ang kanilang keyword palagi Totoo naman eh. yan, Tito Boy. Kaya yon, saktong-sakto ang pagpasok ng retrograde sa atin na Venus retrograde. Pero bago natin ipagpatuloy yan, tingnan muna natin kung sino-sino na mga nandito. Yes, Tito Boy. Sabi nga pala ni Hope Resurrection, mapagpalang araw po sa inyo, Hula at Hiwaga, Psychic Tito Boy, Tropa, and inyong guest. Keep safe and God bless. Ayan, sa mga gusto pa po mag-message at batiin na rin natin ang mga may birthday ngayong araw na ito. Yes. Happy birthday sa inyong lahat at more blessing, more sabihin natin income kasi Yes, tama po. kailangan natin talagang mag-ipon ngayong panahon na ito para mabayaran natin ang ating mga bills. Okay? Yes, tama po. Sabi naman si Jojo Ambas is watching right now. Kaya tutok lang po kayo. Marami po tayong pag-uusapan. Ngayon, bago natin ipakilala ang ating guest, panoorin niyo po muna ang bidyong ito. Our guest for tonight, Ayun po, huwag kayo malito. Pareho lang kami ng ulo, pero magkaibigan din po kami at magkasama kami sa isang kapatiran kay Kristong Buhay Missionary Movement. Ito po ay si Kuya Jet. Kuya Jet, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Kuya Boy, sa ating mga viewers at kay Tropa. Yes, magandang hapon po. Maraming salamat sa pagsunog mo sa akin kanina. Oy, baka ibang sunto yung marinig ng mga tao. Baka sabihin, si Tropa ay manunundo na ngayon. bali yung po ay courtesy ng pagkikita-kita namin. Yes, tama Tapos po. diretso dito. Anyway, ang ganda ng ating special guest or ang ganda na magiging topic natin dahil bukod dun sa nakita niyong video na isa siyang tawag dito karate expert or Yes. whatever. Ngayon, Ay, yung ito ay pang material na Sa mga combat. Oo, Yeah. sa mga combat. Aalaman din natin ang kanyang spiritual. Pero bago yan, bumati ka muna sa ating mga viewers. Magandang araw po sa inyo, sa lahat ng mga viewers po na naririto ngayon. Lalo-lalo na sa aming founder, si Brother Joel Apelenya, na nandun sa amin sa Bakuran ngayon, sa Banahaw. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayun. Bali, ito si Brother Jet, isa rin sa mga kasamahan ko sa Holy Mount Banahaw sa Bakuran ng Kapatiran kay Kristong Buhay. Ngayon, bago natin i-plus ang mga tanong na inihanda natin, Yes. gusto ko munang tanungin sa iyo personally, ano po ba ang kahalagahan ng inyong mga natututunan, lalong yung pinakita sa video na isa pala kayong karate expert. Kwento niyo naman po na sa amin kung ano po yung gampanin niyo doon sa material na pagtuturo ba ang tawag doon o whatever. First, ano po ako, actually, instructor po ako. Instructor ako ng Filipino martial arts. I have been in this trade for so many years now po. And eto, hindi naman po, actually, hindi ako nagtuturo for the purpose na para manakit or for whatever. Tinuturo ko ito para itinuturo ko sa estudyante ko na tignan yung spiritual aspect nito. Kasi may spiritual aspect po ito na seldom na nakikita ng iba. Ayun. Ngayon, ito pong hinanda namin tanong sa inyo. Unahin natin ipakita ang unang tanong para sa inyo, Kuya Jet. si Jet ay isang Yan, ang ating unang tanong. Si Jet ay isang... Si Jet ay isang ordinaryo lamang po ako na tao.
Pero isa rin akong manlalakbay sa larangan po ng espiritualidad. Yun po. Ayun. Sa spiritualidad, sige, pahabain natin yung sagot niya. Paano kayo nagkaroon ng kaalaman sa spiritual? Hindi pa yung awakening ha. Paano kayo nagkaroon ng tinatawag na during your physical times na nagtuturo or gumaganap sa mga karakarate na ganyan? Paano po kayo na-involved? Well, actually, even before na I started teaching ng martial arts, I have been in this field, sa spiritual field, when I was still in high school. Actually, I started out, although Catholic ako, I started out as a member of the International Society for Krishna Consciousness. I started practicing meditation, I started practicing yoga, until napunta ako sa Brahma Kumaris, and then lately sa before this I've been in the practice sa Ananda Marga. Wow! Alam niyo po ba yung Ananda Marga niyan? Nag-enroll din ako diyan dati. Napunta din ako diyan as part of a curiosity. Ngayon, nung maglalagay na ng, may buhok pa ako noon, nung maglalagay na ng susuotin na kulay orange ba yun? Tapos nagkaroon na siya ng parang searching Tumakas na ako kasi ayoko lang gano'n Ayokong kalbuhin noon. Pero ngayon, sige lang kung offer pa yan, sige lang. Pero hindi, nasa mission na tayo. Pero ang laki na naitulong sa akin when it comes to how to handle the meditation. Yes, so magandang niya. Maganda yung practice niya. Anong year ka nandoon, kapatid? Siguro during during yung time ng pandemic. That was 2019. Na-invite ka nilang mag-join o talagang sinners mo yung... Actually, I searched and then naging friend ko yung ko doon, yung guru ko, si Dada Jaimini. Ako hindi ko na matandaan. That was siguro mga 1995, 96. Yun yung time na bago lang yung na yun doon sa Makati pa yun Yes. Hindi. Sa Paco. Sa Paco. Hanggang ngayon po ba, active pa rin sila? Active pa rin sila, pero ngayon nandito na sila sa Quezon City. Oh. Ang ganda ng mga teaching din nila. Yes. Ang dami mo matututunan, Si lalo Jet yung ay mga isang. exercises. Oo. Ngayon, ang susunod na tanong. Ano ang gampanin susunod mo na tanong, kapag tropa? mahal na Nagsimula araw? ang spiritual awakening ni Jet noong I started out 1998 nung I was invited over sa Holy Mount Banahaw Oo. under yung Divine Endeavor Organization. I was invited over kasi may kapitbahay kami noon. And sabi niya, subukan mo, try mo na doon. Sabi ko, ano bang gagawin natin doon? Sabi niya, hindi, ano lang naman tayo doon. Sabi niya, kasi actually ang practice doon Catholic. So, sabi niya, magro-rosary tayo, may Holy Mass din doon, and you will fast for, so actually, I fasted for 13 days noong 1998. Wow, ang haba din nun, ano? Mahaba. Noong time na yun, nung nagpa-fasting ka, talagang sinunod mo yung inutos. Yes, so sinunod ko doon, and actually kasi doon hindi, syempre hindi ba alam naman yun doon sa Mount Banahaw. Pagka nandudong ka, kalmado ang isip mo, kalmado Yes. ang kalooban mo. Totoo So maganda ang maganda yung naging sa akin, naging reaction sa akin kasi sabi ko ito yung gusto ko. Ito yung gusto ko. Kasi syempre nasanay ako doon sa magulong buhay, magulong sa ating labas, sa lansangan. So sabi ko dito mas gusto ko to. Sabi ko dahil parang mas payapa ang isip ko, payapa ang kalooban ko. Yun. So, yun ang totally start ng awakening mo talaga. Yes. So, from 1998, kailan ka nakasama sa Kapatiran kay Kristong Buhay? Napasama ako sa K3BM. No? Nung 2000, that was 2022, I was still working sa Barangay Guadalupe Nuevo as barangay secretary.
yung cook namin doon, so happen, yung asawa niya ay member ng K3BM, si Ate Lisa. Hi, Ate Lisa. Ikaw ang naging pintuan para makapasok sa kapatiran. Yes, so Kaya nakakatuwa din na yung baga, ang tagal nung, nagkaroon ka ba ng hanging year doon sa pag-akyat mo? Ang layo eh. yung Parang from ang layo, 1998. Actually, during those times, from siguro 1998, dire-diretso na yun eh, yung ano ko dire-diretso yung aking spiritual journey. I started out, naglingkod ako sa simbahan. Actually, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yun. Isa akong special minister of the Holy Eucharist. Nagsusubo ako ng komunyon. So, nagamit ko doon eh, yung natutunan ko eh. Yung natutunan ko sa pananahimik ko, sa pakikipagniig ko sa Panginoon na nakatulong sa akin. Kaya tropa, yung pupunta ng Siargao, hanapin mo kung saan ka pwedeng mag-pray, mag-meditate, at pag nilay mo, gamitan mo talaga ng tubig ng dagat kasi parang pang-cleansing din naman yun. Kaya alam ko na hindi ka man kasama sa Holy Mount Banahaw, pero ang puso mo at spiritual mo ay nasa Holy Mount Banahaw. Katulad sa'yo, Kuya Jet, kasi ang nakakatuwa, di ba, pumasok ka na dito sa kapatiran, medyo talagang mas dumami pa yung nasa paligid mo at yung awakening, mas lumala ngayong 2022 nag-start. And yes, oo. Actually, mas dito na-deepen yung... Kasi before, nagpapanata na ako sa mahal na pong Jesus Nazareno. Yun lang yung sinabi ni Ate Lisa sa akin noon, Lisa Cariaga. Sabi niya, meron kami niikot yung si Jesus Salvador del Mundo, yung malaki. So, hanggang sabi niya, papakilala kita kay Brother Joel, ganun. And then so and so. Hanggang sa makilala ko si Brother Joel, umakyat ako doon nung, I think that merong okasyon nung umakyat ako doon. And nakakwentuhan ko siya. Sabi ko, I'm very amazed dito sa tao na to. He's very, hindi siya wala siyang, basta dire-diretso yung sinasabi niya eh. Yes, yung mga wisdom na lumalabas sa kapatid natin si Brother Joel, talagang ipinakikita niya at pinadadaman niya na tawag kayo dito. Yes. Kaya nga, natutuwa ako dahil palagi rin tayo niyang binibigyan ng mga advices, ng mga wisdom. Kaya tingnan mo yung mga nakatutok sa atin. Sabi ni Glory Jane Gentulea, idol ko yan, legit yan, di ba? Mary Ann Brena Margalio is watching right now. Okay. Hello, ngayon, Mary Ann. sabi naman ni, sabi ulit ni Glory Jane, great blessing, andyan kayo. Kaya si Glory Jane isa rin sa naging nag-guide sa akin nung nandito siya kasi ngayon nasa Holy Mount Banahaw siya. Ngayon, sabi naman ni Helena, Del Rosario, magandang hapon po Tito Boy and Tropa. Yan. Itong ang nakakatuwa dito sa ating mga viewers, talagang support na sila sa atin, sa Hula at Hiwaga, dahil marami silang natututunan eh. Oo. Katulad mo, kapatid, ikwento mo naman sa amin nung during your spiritual, kasi may nakita ko sa mga post mo or sa mga Facebook mo na may kaalaman ka rin pala sa panggagamot. Kwento mo naman sa amin yung mga naging pasyente mo, naging experience mo while doing spiritual help to others. Actually, yung sa paggagamot, it was never my intention na para manggamot ako eh. Yes, kasi ang sa akin noon, nasanay-sanay lang ako na naging interested lang ako yung sa mga kailangan maprotektahan mo yung sarili mo, hindi ka masasaktan, hindi ka madidisgrasya. Hanggang nandoon lang ako. Pero later on, hanggang sa mga nakilala ko yung mga kasama natin diyan, yung mga kapatid natin, lalo-lalo na yung tatay ko sa spiritual, si Tatay Donnie Luna. Magandang hapon sa iyo. Tapos si Tatay Rafi Sandoval. By the way, isa siya sa mga ama ko sa Samahan ng Haring Bakal. I have been a member kasi noon.
I was a member too. Wow. Pero kaya Direk J. Servito naman ang part namin. Okay. Ayun, nakaramdam din ako dun yung mga tinataga-taga. Yes. Natakot na takot ako. Di ba napanood mo yung tropa? Yes, Tito Boy, nakita ko yan. Kaya sabi ko, totoo ba ito? Kaya sabi ko, hindi ko uulitin to pag walang mga ganyan. Baka mamaya wala yung bas-bas bigla kang magpag-ganon. Anyway, yung part ng samahan mo doon, ilang years ka din na makasama sila? Matagal na akong member ng HB, no? Yung sabi nga nila HB hindi high blood kundi haring bakal po. I've been a member of that since 2015. And yan naman din yung pagiging member ko doon by accident Talagang by calling pa rin. By calling kasi meron nang punta sa akin, sabi ko doon sa kaibigan ko, sabi ko, gusto ko magpabasbas. Pero sabi ko, basbas lang. Hanya may kilala ko, daling kita sa Novaliches. So, dinala niya ako doon. Hindi ko alam na haring bakal na pala yun. Sabi ko, alam ko lang, babasbasan ako, papandungan ako, yung parang ililay hands lang ako. And later on, nakita ko, ba't meron ng itak? Yun lang. Yun lang ang una mong matatakot ka o maa-amaze ka. Ma-amaze ako. Sabi ko, nakakatakot to. Ang haba nung itak na ginamit sa akin. So, sabi ko naman, sabi ko, nandito na rin naman ako. So, parang doon parang hindi naman sabing nagbahala na ang Diyos. Hindi Parang, ko lang yung trust ko sa Panginoon na sabi ko, isa ka ikaw ang dahilan na napunta ako, na dinala ako rito, alam ko, hindi mo ako pababayaan. Yes, apo. So, nung tinaga ako, okay lang. Sabi ko, okay lang pala, ganun. Pero sinubukan mo rin naman na, di ba kasi pag ganon, meron mga ritual, nag-try ka rin na gawin sa iba yon? Well, actually, ako nila, I was parang hinirang nila ako na blesser din. Pero hindi ko pa nasubok Pero nasubok ko yan once sa anak ko. Yung anak kong panganay, he's already abroad. Sinubukan ko sa kanya. Talagang ginawa ko sa kanya. Sabi niya, wag ka mag-alala, daddy. Akong bahala. Hindi ako magnasugat. Hindi kita papakulong. Ganon. Pero wala naman. Awa naman ng Panginoon. Wala naman siyang sugat. Wala siyang sa katawan. Yun yung mga bagay na ginagampanan, di ba, tropa? Yes, tama po. Ngayon yung huling tanong natin sa kanya, ano ba ang huling tanong natin sa kanya? Ang huling tanong natin sa kanya ay, ano Nagsimula ang spiritual awakening ni Jet na Li. araw? Ayun, katulad niyan, meron siyang mga iniingatang mga bagay na pinaglilingkuran tuwing mahal na araw. Katulad niyan, yung tinatawag nating haring bakal na yan. At meron pa talaga ba yung tinatawag natin sa ibang tawag na ritual? Kwento mo naman sa amin kung ano ang mga ritual na pwede mong i-share sa mga taong meron ding kaalaman o meron din mga ganyang bagay. Actually, meron kami dyan yung tinatagan, maski si Glory Jane, si Glory Jane, alam niya yan. Meron kami dyan yung tinatawag namin na parang konsagrasyon, yung yung pag-aampo, ang tawag na, yung parang pagtatalaga na sarili sa Panginoon Diyos. So, ano yun actually yun, hindi siya per se na dapat gagawin mo kada mahal na araw. It's a daily routine or daily practice na talagang kailangan mong gawin dahil kung gusto mo talagang mapalalim yung pananampalataya mo sa Panginoon, hindi lamang dahil inaano ka niya, yung pinoprotektahan ka niya, kung hindi kasi kailangan mong makipagkaisa sa Panginoon So kaya tuloy-tuloy yung pagdarasal, tuloy-tuloy yung paggagawa ng mabubuting mga bagay. So katulad niyan, kung sakalim alimbawa minsan kasi parang at behind my head may magsasalita, may lalapit sa akin, uy, ganito, may problema, ganon. Gamutin mo.
So, talagang nag-ano lang. nasa mission on the go ka. Hindi pwedeng kung kailan mo lang gusto. Kung kailan ko lang, yes. So, ito ay commitments talaga. Tama po yan. Tito Boy. Tropa, di ba, katulad din ng mga manggagamot, talagang continuous din talaga sila. Yun din ang mga magagandang bagay na nagagawa ng nakakatulong kasi naitutulungan din nila yung mga may sakit, yung may mga problema, gamit yung natutunan nila sa spiritual. Katulad ngayon sa iyo, Kuya Jet. Yes. Ngayon di ba, nagbalanse na kasi una, yung mga hawak mo ng mga ganyang bagay, natutunan mo na. At the same time, natutunan mo na rin yung pakikipag-ugnayan ng sabay. Yes. Kasi nakita ko sa Facebook mo, mayroon ka talagang ginagampanan yung pabasa. Yes, yung pabasa. Kailan ka nag-start magpabasa or I mean, yung ano ang naging intention mo, bakit kailangan mo magpabasa? Actually, yung pabasa, way back yun ng nung 2022 na umakyat ako sa Bakuran, sa K3BM. Nag-ano na ako noon, yung sumunod na magmamahal na araw noon, sabi ko magpapabasa ako. Kasi sabi nga nung maski yung wife ko, sabi niya, bakit, saan ano naman nakain mo? Sabi niya, ba't gusto magpabasa? Sabi ko, matagal ko ng sabi ko, matagal ko na siyang hindi plano, kundi matagal ko na siya talagang inaano na magpabasa dito sa bahay. Sabi ko, para yung biyaya, mas lalong pumasok. Sabi ko, yung biyaya ng Panginoon. So, I started out in 2022 na mahal na araw. And then, it went on hanggang, ayun, pang third year ko ngayon third year ko na nagpabasa sa bahay. Kahit na maliit-liit nga yung bahay, okay lang, pinagtsatsagaan na lang namin na ganun, mainit. Hanggang sa, ayun, maganda naman kasi maganda kasi ang feeling Iba yung kasi sa pabasa I get to at least kahit papano na natutulungan akong magnilay sa buhay ng Panginoon. So ang at saka doon nakikita ko parang salamin ba? Nakikita ko yung sarili ko. Ito pala ako. Hindi ako Superman, hindi ako perpektong tao, makasalanan din ako. Kaya sabi ko, kailangan talaga ito. Kailangan na kung basta paglilinis para nalilinis yung yung kaluluwa. Tama po kasi ako din this year talagang ang dami ko nang inaatin ng pabasa mission ko. Doon ko na pagnilay-nilay yung mga binabasa natin. Doon din nga lumabas yung yung sa pabasa yung babaeng inapakan niya ang ulo ng ahas. That was ang sign sa akin noon ang inang Medalla Milagrosa. Yes. Tapos nandoon din yung pag-aalay ng planeta natin. Nandoon din nabasa ko ko din yun. Naka doon. Kumbaga sa ang ganda habang tumutuloy ka sa gampanin na ganung pabasa, naiintindihan mo na yung mga aral. Yung mga aral. Oo, yes. Bukod dun sa hindi ka namang magaling kumanta, pero nararamdaman mo yung energy nung aral. Yung aral, yes. Tama. Kaya, tropa, next year, ihanda mo ang sarili mo. Hindi kita ipapako sa krus, pero ipapabasa. Hindi. Makakasama ka namin next year. Yes. Kasi sabi nga nila, kung hindi ngayong taon na to, by next year, may mga pagkakataon na dire-diretso. Yes. Kumbaga sinimulan ko na, susunod naman yung iba. Yes, Tito Boy. Kaya Para mas dumami pa tayo sa ating mga pabasa. Yes. Yung pabasa kasi, yan yung mga old tradition na konti-konti lang na nakakalimutan na, inaalis na ng iba. Pero tayo, pilit nating ibinabalik dahil iyan ay paglilingkod pa rin ng tuwing mahal na araw. Yes. Tapos, ang maganda pa sa pabasa kasi lahat ng kapatiran, nagkakaroon ng schedule, nagpupunta. Yes. Wag lang magkaroon ng kasabay kasi hinahati din naman. Kaya sa susunod na taon, talagang alam ko na mas marami pa ang gaganap. Para kasi ang paniniwala ko rin sa pabasa parang kung meron kang idinudulog, ibinibigay din ng mas maluwag, mas maayos. Oo, kasi yung energy ng panalangin yung katulad yung kung sa bahay mo
nagkakaroon ng sacred place, nababasbasan yung Yung lugar. lugar, oo. Babasbasan. Ngayon, sabi ni Mary Ann Brina Margalo, gandang hapon po Tito Boy. Kaya nakakatuwa din yung mga viewers natin, nakatutok pa din. Ngayon, alam ko nabibitin sila dun sa natitira nating fortune na oracle cards. Yes. Sige, ano ang susunod natin? Ang susunod natin, Si Kuya Jet ang kukuha ng Yes. card, bibigay sa atin. ang next natin ay para sa mga Libra. Kuya Jet, kuha mo ako ng isang card para ma-transfer ang energy. Sa mga Libra, ito sinasabi niya, luck. You are right to be strong and optimistic about the opportunities ahead. Ayun. Also, I'm a Libra, kaya natutuwa ako kasi ang ganda nung ni-reading at nakuha ni Kuya Jet sa akin dahil naramdam ko habang nagmi-mission ako kung paano ako suportahan o bigyan o maging employee o sabihin natin trabahador ng Diyos. Ngayon po kasi mostly nandun ako sa mission, lahat ng binibigay sa akin na blessing, pinapahalagahan ko kaya natutuwa din ako dahil naging pintuan ng kapatiran kay Kristong Buhay Missionary Movement na maigay din ako sa tamang pagdadasal ng rosaryo, pagdadasal ng pabasa, ng 2K Hail Mary. Ngayon po talagang mas naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos na yung mission ko, ibinibigay niya kung saan ka ilalagay. At may mga taong pinararating na alam kong yung mga taong yon ay nabigyan din ng liwanag. Katulad dito nga Hula at Hiwaga, dito tayo bubukas ng malaking pintuan para sa mga gustong ipakilala din na meron silang gift pero hindi nila alam kung paano nila gagampanan. O kaya nagpapasalamat din ako sa mga nagiging guest natin. Kaya ito nga mahal na araw, ang buong linggo, magninilay ako gamit ko ang mga natutunan ko enerhiya. Ang susunod natin ay? Ang next natin ay para sa mga Scorpio. Scorpio, Kuya Jet. Ayan, tingnan natin ang makukuha ni Kuya Jet. Ang taas ng enerhiya ni Kuya Jet, nararamdaman ko. Ayun, birth. Ang sabi dito ay, universal energy brings you opportunity and possibility. Sa inyong mga Scorpio, alam ko nga may mga rebirth kayo dahil kayo ang magtatangan ngayon ng tinatawag nating energy ng death and rebirth. Kaya sa inyo na-assign mga Scorpio, kasi ang Scorpio mostly sa spotlight sila ang malalakas eh. Yes, totoo po yan. Oo, kasi sila ang tinatawag natin na hawak nila ang tawag daw, yung wisdom ng kapangyarihan para sa liwanag ng katulad ito, showbiz. Sila yung malalakas na ganyan eh, mga Scorpio eh. Like Vilma Santos, kasi Scorpio yan. Kaya tingnan niyo si Vilma Santos, hanggang sa tumanda, dala niya pa rin yung liwanag na yun. Okay, susunod ay? Next natin ay para sa mga Sagittarius. Okay, sa Sagittarius, ito naman ang inyong card. Ayan, Eagle. Ayan. You will soar towards your destiny with greater clarity and strength. So, ibig sabihin sa inyo, Sagittarius, alam ko marami pa kayong journey na pupuntahan. Tuloy-tuloy lang, gamitin nyo lang ang tinatawag natin na pag-alam ng positive at negative. Huwag puro negative side ang inyong damahin, kundi damahin nyo rin yung mga tinatawag natin na blessing na dumadating sa inyo. Kasi karamihan ng Sagittarius talaga, born to be going somewhere. Traveler, adventurous yan eh. Okay, susunod ay? Ang next zodiac sign natin ay para sa mga Capricorn. Capricorn, sa mga taong kung magmahal ay sobra din dahil pamilya sa pamilya ang kanilang laban, eto siya. Unicorn. So, success, hope, freedom, healing, and magic care are available to you in your belief. Kaya sa inyo, mga Capricorn, ilabas nyo na yung totoong sino kayo. Show yourself to the people kung paano kayo magmahal at i-embrace nyo ito, lalong-lalo na sa pamilya nyo. Kaya sa mga Capricorn dyan, love your family, love the God first, then family, and susunod na yung mga mamahalin nyo. Susunod ay? Sabi nga po pala ni Agos Garcia, Faith Healer, hello po sa ating lahat. Hello Agos, magandang araw sa'yo. Sino susunod natin? Ang next natin ay para sa mga Aquarius.
Ayun, Aquarius. Ano bang sign mo, brother? Yung kanina. Okay. Aquarius tama? Okay. Ito naman ay wish. Binigyan kayo, Aquarius, ng pagkakataon na ilahad lahat ng gusto nyong hingin. Your heart desire is ready to come true. Ayan. May sa inyo, ibigay nyo ngayong Semana Santa ang pagkiklaim ng mga wish ninyo. Maaaring maramdaman nyo na nagmamanifest na ang mga wish ninyo. Last natin ay? Ang last zodiac sign natin ay para sa mga Pisces. Okay, para sa inyo, Pisces. Ito naman, ng Pisces. Abundance, ang ganda, lucky times are ahead of you, along with good news, success, and prosperity. Meron akong kilalang Pisces. Alam ko ngayon na talagang yung abundance niya pumapasok na dahil nagme-merit na siya or tumutulong sa gampanin, lalo-lalo na yung pagbibigay din ng liwanag sa mga taong lumalapit sa kanya. Walang iba kundi ang ating brother Joel. Pisces yan eh. Kaya natuwa din ako at nakita ko din sa kanya na ang sign of our Lord is a Pisces. Pisces si Jesus Christ eh. Dahil siya, peace yung ginamit niya. Yes. Kaya ang mga sumusunod sa ating Panginoon ay nagiging parang Pisces din na binibigyan din ng liwanag katulad ng ating founder and president na talagang walang sawa, wala kang maririnig sa kanyang iba kundi good wisdom, magandang smile at yung pagtawa niya talagang madadala ang magandang enerhiya mo. Yes, tama po. Ngayon, brother, ayun, 555 na. Ngayon, kapatid, may angel sign ng number ng 555. Ano ang mga gusto mong iparating sa mga viewers natin na magbubukas ng liwanag para sa kanila? Sa mga natin, sa mga for everyone out there, akin lamang pong sa inyo, ngayon, lalo ngayon Semana Santa, let us meditate and go inwardly. Yung sa atin, sa kalooban natin, sa puso natin. And then, anuhin natin po, siguro mas magandang ipag-ano natin ngayon yung pagmamahal, yung pag-ibig. Kasi yun ang sa ngayon, sa mundo natin na nangyayari sa mundo, mas kailangan natin ng pag-ibig, ang pagmamahal. Dahil yan ang sabi nga nila ang pag-ibig ay makapangyarihan. So kahit na anumang gulo, anumang gera, kaya niyang sirain kasi pagmamahal. Dahil nga sabi nga ang Panginoong Hesukristo dumating dito sa atin sa midst natin para isabihin yung pagmamahal. Dahil siya yung pagmamahal mismo Kaya tayo bilang mga tagasunod, kailangan din naman natin na ito ay i-project natin sa ating mga kapwa, lalong-lalo na sa ating pamilya. Unahin natin ang ating mga pamilya bago ang iba. Yes, family first, pero God in the top. Then mga family, then the rest will follow na. Yes. Ang ganda ng wisdom na binigay ng ating kapatid na si Kuya Jet. Yes. Sabi nga pala ni Stella Maris, hello po Tito Boy at sa inyong guest na brother namin, Kuya Jet. Napakabait na kuya. Kapag palang hapon po sa inyong lahat dyan. Ayan, ang ganda ng mga mensahe din ng ating mga viewers na gamit ang ating message box. May mga pasasalamatan ka pa, Kuya Jet, kasi umuunti-unti na naman ang oras natin. Unang-una, maraming salamat sa iyo, Kuya Boy, tropa, sa magandang nyo sa akin. Actually, nagulat ako nung in-invite nyo ako rito Sabi ko, bakit? Sabi ko, anong gagawin ko ron? No? Pero, nagpapasalamat ako kasi at least siguro isang way nga ng Panginoon na siguro para ibigay ko yung para mag-share, i-share ko sa mga tao, i-share ko sa mga nandiyan ngayon, mga viewers natin,
yung karampot na binigay sa akin na karunungan na maaari sana nakatulong sa inyo. Ayun. Ayun, ang ganda ng mensahe ng ating kapatid. Meron tayong isang video na alam kong magiging tatak sa puso ninyo ngayong araw na ito. Panoorin niyo po ito. Bago pumanaw sa edad na 40 dahil sa cancer, ang kilalang designer at manunulat ay sumulat. Meron akong pinakamamahal na kotse sa buong mundo sa aking garahe. Pero ngayon kailangan ko nang gumamit ng wheelchair. Sa aking bahay, napakaraming branded na damit, sapatos, at mga mamahalin pang gamit, pero ngayon ang katawan ko ay nakasuot na lang ng mumurahing tela na galing sa ospital. Marami akong pera sa bangko, pero ngayon hindi ko na yun mapakinabangan dahil walang lunas ang sakit ko. Dati, parang kastilyo ang kwarto ko, pero ngayon natutulog ako sa maliit na kwarto at maliit na kama ng ospital. Mula sa palaging naka 5-star hotel, ngayon ginugugol ko ang oras ko sa ospital. Lumilipat mula sa isang klinik patungo sa isa pa. Pumipirma ako ng autograph sa milyong-milyon na tao. Pero ngayon pumipirma na lamang ako para sa mga medical records. Nakakapunta ako sa 7 mamahaling parlor para lang ipaayos ang buhok ko. Pero ngayon, wala na akong kahit isang hibla ng buhok sa ulo ko. Sa pamamagitan ng aking private jet, kaya kong lumipad kahit saan. Pero ngayon kailangan ko ng 2 assistant para lang makalakad papunta sa banyo. Kahit anong pagkain, kaya kong bilhin at kainin. Ngayon, ang dieta ko ay 2 tableta sa isang araw at ilang patak ng tubig na may gamot tuwing gabi. Ang bahay na ito, ang kotse, ang eroplano, ang mga kasangkapan, ang pera sa bangko, ang labis na kasikatan at karangalan. Wala sa mga ito ang makakatulong sa akin. Wala sa mga ito ang magbibigay sa akin ng kapayapaan. Walang totoong bagay maliban sa kamatayan. Sa dulo ng lahat, ang pinakamahalaga ay ang kalusugan at paniniwala sa Diyos. Maging masaya ka kung anuman ang mayroon ka, maliit man o malaki, habang ikaw ay malusog, buo, may pagkaing nasa plato, at may lugar na matutulugan. Hindi ka kulang. Subalit ang pagiging makadiyos na may kasiyahan sa kung anong mayroon ka ay malaking pakinabang, sapagkat wala tayong dinala sa sanlibutang ito, at tiyak na wala rin tayong madadala palabas. Kaya't kung tayo'y may pagkain at pananamit, dapat na tayong matuwa at magpasalamat. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay na ito ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Magtiwala ka sa Diyos para sa ating kaligtasan. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay mabubusog dahil tanging si Jesus lamang ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kasiyahan. Ngayong araw na ito, ang mag-isip ng masama ay mapapasama, ang mag-isip ng mabuti ay mapapabuti. Kaya maraming salamat sa iyo. Alam ko nga medyo mahaba na ang oras natin. Maraming salamat sa mga sumusuporta ng Hula at Hiwaga, lalong-lalo na ang ating boss Danny Mangahas, ang ating director, si Direk Brents at Direk Sam. Sa ating likod, sa ating behind the scene or behind this episode na si Dave at ang mga kuya at ate ng ating grupo na Colossal Eagle. Ayan, at ang ating kuya Danny Mangahas, also a kuya din. Ayun, maraming salamat. This episode will be put on your heart, lalo na sa ating special guest. Ulitin nyo lang po itong episode na ito at mararamdaman nyo kung ano ang kahalagahan ng Semana Santa o Kwaresma. Magnilay po tayo. Magandang hapon po ulit at magandang gabi sa lahat.